Praise God. Ah, the most essential thing in life. Ano po ba ibig sabihin ng essential? Ang ibig sabihin po ng essential, ito yung mga bagay na absolutely necessary sa buhay mo. Extremely important. Okay? So, natanongin na po ba sa inyong mga sarili mga kapatid, what is the most essential thing in your life? Okay? Ano yung pinaka-importanting bagay na niyayakap mo sa mundo na ito na nakapagbibigay sa iyo ng satisfaction, happiness, and fulfillment? Ano po yung bagay na yon? Okay? So sa madaling salita, ang mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng satisfaction, fulfillment, happiness, ito yung tinetreasure mo sa iyong buhay. Sabi nga ng aklat ng Mateo, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat kung saan naroroon ng iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, ibig sabihin, iyan yung nakapag-capture ng iyong puso, no? Iyan yung tinuturing mong treasure sa buhay na ito. Tinignan ko to sa internet eh. Tinignan ko yung mga idea ng mga tao. At marami akong nakalap na mga idea mula sa kanila. Okay. So ito po yung una, no, yung sabi ng iba ay the health is the most precious thing in life. And yet we often take it for granted. Without health, we have nothing. Be grateful for your health. So, tama naman po yun, hindi po ba? Tama naman po yun na pahalagahan mo ang buhay mo, ang iyong kalusugan. Kasi nung tayo wala pa sa Panginoon, na-abuse talaga natin yung health natin. At lalo na yung mga tumatanda na tulad ko, unti-unti na naming nararanasan yung deterioration ng kalusugan sa aming katawan. So, nakikita namin kung gaano ito kahalaga. At nag-reflect kami nung bata pa kami, sana hindi ko to ginawa, sana ganito-ganito, no? Kaso talagang ano na eh, nag-deteriorate na talaga pag ang tao tumatanda na siya. Ngayon mga kapatid ay sabi naman ni, kung kilala nyo si Vince Diesel, ay saglit lang po mayroong ay yan. Saglit, may mga ano kasi, may mga ano ba tong may nakakapindot ng kanyang crayon. Okay. So sabi naman ni Vince Diesel, saglit lang po. Yan. Itong si Vince Diesel ay mga kilalang aktor ito, magaling na aktor ito ng Hollywood. Sabi niya naman, para sa kanya, yung pinaka most essential thing sa buhay niya ay yung kanyang family. It will always be the family. The people right here, right now. Totoo naman po yun, hindi po ba? Napakahalaga ng pamilya, kaya nga karamihan sa atin talagang ibinibigay natin ang lahat. Tinuturing natin na ang ating pamilya na isang kayamanan. Yung ating mga anak, yung ating asawa, at yung ating kalusugan. Maano yan eh, mga treasure natin yan sa may buhay. So, iyan yung nakapagbibigay sa atin ng satisfaction and fulfillment. Another na nakita ko sa internet ay yung to. Sabi niya naman, para naman sa kanya, hindi yung health, hindi yung family. Ang sa kanya naman iba. The most important thing is to enjoy your life, to be happy. It's all that matters. So sa kanya, yung personal happiness niya. So yun yung pinakamahalaga sa kanya, yung lumigaya siya. Hindi po ba? Yan po common din mo lang maririnig sa mga tao. Minsan tanungin mo siya, ano ba ang gusto niyang bagay na mangyari sa kanya? Health, wealth, happiness. Yan ang mga sagot nila. So, yung happiness, totoo naman po yun, hindi po ba na
mahalaga yung lumigaya tayo sa buhay. Okay. So, meron pang iba. Iba naman, ito, no, meron siyang circle at outside the circle, may mga circles pa. So, ano daw yung mga importanteng bagay? Yung una, family. Ayan, nabanggit natin kanina, yung health at yung integrity. Yan, maganda yan. Yung friends, sabi niyang ganon. Yung work, yung career, okay. Yung church, maganda rin yan. Yung mga pets, kaya nga iba talaga nagbibigay ng priority sa kanya mga pets at yung pagbabasa. So, yun po yung para sa kanya na mahalaga. Okay, saglit lang po, may nakakapindot po kasi ng ng kanyang pen. Yung kanyang kasi ito ay maisasama sa recording. Okay. So, yun po no, yung mga nakikita po natin na pinakakapindot po sa inyo ng nakaka-disturb po na ano po yung inyong pen, ano po yung napipindot nyo diyan? Nag-reflect dito sa screen ko. Okay, so yan no. Mauubos po yung oras natin dito. Okay. Saglit lang po ah. Okay. So, ah ito naman, iba naman yung kanyang yung nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. The most important thing in life is to learn how to give out love and let it come in. Wow, di ba? Paano mo i-extend yung pag-ibig at paano mo rin papasok yung pag-ibig, no, sa buhay mo. So, ang gaganda, no? Sarap pakinggan, no? Okay, so another thing is ito. The most important thing in life is to live your life for something more important than your life. Wow, parang it transcends sa buhay mo. Kaya lang hindi niya lang dinefine ng maliwanag kung ano 'yon. Ano ah, yung something more important than your life? Ano 'yon? Hindi niya sinabi, no? Medyo bitin tayo diyan sa kanyang statement. So another thing, ito medyo mas malabo ito eh. The most important thing in life is to know the most important things in life. Ano nga yun? 'Di ba no? Medyo lumalabo no? Parang it sound na logical pero empty, no? Hindi niya na validate kung ano yung gusto niyang sabihin. At ito naman medyo mas lalong lumabo. The most important thing in life aren't things. Hindi niya rin sinabi kung ano yun. So, hindi raw yung things, Kasi important thing, no? Ang pinag-uusapan. Hindi daw yun yung thing. So, ano yun? Okay? So, mas malabo. So, nakita niyo yung mga tao, no? Napakaraming iba't ibang klaseng ideas. So, hindi siya magkaroon ng pagkakaisa. So, sabi rito, ito naman no, sa kanyang diagram, ang mas importante ay yung pag-ibig siguro ang ibig niya sabihin sa puso rito. Yung pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa kayamanan. Ito ang idea niya rito, no? So, kung isa-summarize natin, no, yung kanilang mga pinagsasabi, ay umiikot lang ito sa kalusugan, sa pamilya, sa yung i-enjoy mo ang buhay, yung financial stability, yung happiness, yung career, yung possession sa buhay, yung mga bagay na mas importante sa iyong buhay. Yung umibig ka and let love come in, sabi nga kanina, o yung purpose. So, wala naman pong masama no sa lahat ng mga nabanggit nilang doon. So yung mag-excel ka sa career mo, that's good. Yung alagaan mo yung pamilya mo, that's good. Yung mahalin mo ang iyong kalusugan, that's good, no? Yung mag-seek ka sa yung earthly pursuits, maganda naman po yun, ano? Yung mag-concentrate ka sa pag-aaral mo, wala pong masama sa lahat ng iyan. Kaya lang, kung napapansin niyo po, lahat po ng mga nabanggit na yan, iisang common denominator. Ano po yon? Lahat ng ito ay mga bagay na makamundo lamang. Okay? So, ito po yung mahalagang tanong para sa ating lahat. Kasama ba sa yung most important thing
O yung yung pinahahalagahan mo ng lubos sa buhay nito, kasama ba doon yung kapakanan naman ng iyong kaluluwa? Yan, no? Kaya nga, minsan overemphasis tayo sa mga earthly things natin, yung health, family, education, career, possessions, etc., etc. To love somebody, no, 'di ba? Yung purpose mo sa buhay na ito. Pero hindi kasama 'yun, no, yung sa mga issue na 'yun, yung pangkaluluwa naman natin. Kasi alam niyo mga kapatid, ang tao kasi he is both body and soul, 'di ba? Kung papaano yung physical nating katawan kailangan niyang kumain, ganoon din yung ating kaluluwa. Kung papaano yung physical nating katawan ay may pangangailangan, ganoon din yung ating kaluluwa. Kaya nga ah, nagbigay nga ang Panginoon ng isang malaking katanungan eh. Sabi niya, ano ang pakinabang ng isang tao na makamtan man niya ang buong daigdig? Ano ano yung mga bagay na pinag-uusapan? Yung kanina, yung career, possessions, family, education, etc., etc. Makamtan mo man ang lahat ng bagay na yan, no, sa mundong ito. Subalit, na-forfeit naman ang iyong kaluluwa. Napahamak naman ang iyong kaluluwa. So, ang tanong dito ng Panginoong Yesus, ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanyang kaluluwa? What would, what will a man give in exchange for his soul? So, iyan po isang katanungan na maganda na dapat yung pag-isip-isipan nang sa ganun ma-evaluate natin. Yung alin? Yung totoo nating priority sa buhay. Alam naman natin mga kapatid, sa mundong ito, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lumilipas. It is passing. Ang lahat ng bagay rito ay it will not last long hanggang ito ay mga bagay na temporal lamang. Ngunit yung pinag-uusapan naman natin ngayon ay mga bagay na eternal, mga bagay na mas mahalaga kasi isipin mo dito sa may mundong ito, bilang lang ang araw ng buhay natin eh. Kahit nasabi mo umidad ka ng 90, 100, o bilang mo pa rin kung ilang taon ka, 'di ba? Bilang mo pa rin kung ilang buwan ka o ilang araw kang nabuhay sa mundong ito. Pero doon po sa pagkatapos ng ating buhay ay hindi na kayang bilangin. Yun po yung isang katotohanan. Wala na pong kalendaryo doon. Wala na pong calculator, 'di ba? So, ito po isang malaking tanong sa atin. Kasama ba sa priority mo sa buhay mo yung kapakanan ng iyong kaluluwa? Okay? Kasi karaniwan nating maririnig yan sa mga tao na he always give preference only to the material things in this world. And many times mga Christian, ganun din siya eh, 'di ba? Minsan parang optional lang sa kanya ah, yung mga bagay na spiritual at nane-neglect yung pangangailangan ng kaluluwa. Alam nyo ba ano ang repercussion kapag nakaligtaan mo yung pangangailangan ng iyong kaluluwa? Ano kaya ang repercussion niyan sa iyong future? Of course, napakalaki niyan. Okay? Kaya nga sinabi nga ng Panginoon sa atin, kung bakit napakahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Napakahalaga niyan. Kaya sinabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lang siya nabubuhay sa tinapay. So yung tinapay na pinag-uusapan dito, hindi lang po yung literal bread kasi iyan yung basic staple ng tao noong unang panahon, yung bread. Pero ngayon kasi may mga kanin na tayo, may mga ulam na tayo, marami na tayong putahe. So yun po yung tumutukoy dyan sa may pagkain natin, sa our daily
bread or yung daily meal natin. Pero hindi lang daw yan ang nagbibigay ng buhay sa atin. Knowing that man is composed of body and soul. So yung physical bread, para yan sa may physical mong katawan. Pero yung kaluluwa mo, ang kailangan niya ay ang Word of God. Isipin nyo, huwag kayong kumain ng isang linggo. O isang araw nga lang eh. O di ba? Napakahirap ng isang araw, hindi ka kumain. Isang linggo. Baka isang linggo, wala na. Di ba? So, ito po yung sinasabi ng Panginoon, ito po yung katotohanan. Na kung papaanong kumakain ang iyong kaluluwa, ang iyong pisikal na katawan, kailangan ding kumain ang iyong kaluluwa. At ang pagkain ng kaluluwa ay ang salita ng Diyos. He need God in his life. Di ba? At kapag iyan ay pinabayaan mo at ang iyong concentration lamang ay puro mga material things sa buhay nito o yung mga bagay na lumilipas. Kunyari, isa kang mabait na magulang, responsableng magulang, ang focus mo lang ay yung papaano mo alagaan yung family. O isa yun, ano? Earthly things pa rin yan. Wala naman po sanang masama yan eh. Di ba? O kaya yung ano mo naman, yung karir mo, masipag ka, ganito, ganito, napupuri ka ng mga boss mo, talaga namang ano ka sa may trabaho mo, dedicated ka. Maganda yan. Pero ang problema niyan, pag puro iyan lang at wala ang salita ng Diyos, ay nako, saan ka kaya dadamputin? Ano ang magiging future mo? Okay? Kaya nga merong isang parable na binigay ang Panginoong Hesus eh. At dito sa may parable na to, makikita nyo na yung repercussions na sinasabi ko kanina. Yung ibubunga, idudulot o yung kahinatnan ng isang tao na puro earthly pursuits lang ang kanyang binibigyan ng halaga. Ito po yung parable of the rich fool. Okay, so napag-aralan na natin to noon eh. Meron tayong isang dedicated topic dito about the parable of the rich fool. Okay. At etong taong ito ay talaga namang ano eh, no? Ito yung masasabi mong isang tao na nabubuhay na wala siyang ibang purpose other than material possessions. Yun lang ang pinaka-purpose niya. Yan na yung pinaka-treasure niya sa buhay na ito. Ito na yung ang nagbibigay ng meaning sa kanyang buhay. Pag ganun ka kapatid, ikaw ay nabibilang sa mga taong namumuhay sa delusion. It is delusions. Kasi pinakita rin sa may parable na to, ano ang ending niyan eh. Meron ba siyang pakinabang yan? Talaga na eternal? Wala. Panandalian lang. Kasi lahat ng iyan ay temporal. Lumilipas. Kumukupas. Ngayon, tignan po natin ano po yung nakasaad sa, sa may parable. Sabi niya, then he spoke a parable to them saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. So umani siya ng malaki. And he thought within himself saying, what shall I do? Since I have no room to store my crops. So ang laki ng kanyang ani ano at hindi ito kasya sa kanyang existing na barn. So anong gagawin niya? Sabi niya. So he said, I will do this. I will pull down my barn and build a greater one. And there I will store all my crops and my goods. At ito yung matindi rito yung verse 19. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Nakita nyo, no? Meron ba siyang wala naman, sabi ko nga po sa inyo kanina, wala pong masama no sa hanap buhay. Walang masama kung ikaw nagtanim ka, mag-harvest ka, o walang masama sa nagtrabaho ka, nag-invest ka, and then kumita ka ng malaki. Wala pong masama doon. Ang nagiging problema lang ay yun lang ang pinag-ukulan mo ng mga bagay. Yun lang yung pinapahalagahan mo.
at nakalimutan mo yung mas mahalaga pa, yung kapakanan din naman ng iyong kaluluwa. Okay? So, puro sarili niya. Now, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. So, kukunin na ng Panginoon ang kanyang kaluluwa. Then, whose will those things be which you have provided? So, saan ngayon mapupunta? Lahat ng iyong pinagpagalan. And that is a uh, very important question ay binigay ng Panginoon. Saan ngayon mapupunta yung mga pinagpagalan mo? Na labis mong pinag-ukulan ng lahat ng iyong panahon, lahat ng iyong isip, lahat ng iyong energy, ibinuhos mo dyan. Di ba? Saan ngayon mapupunta yan? Yun ang tanong. Ipapamana mo sa mga anak mo? Wala namang sanang masama doon. O ibibigay mo kung sino may napusuan mo? Pero ganoon pa rin, ano? Suma total nun. Wala pa rin siyang inaiwan para sa kanyang kaluluwa. So ang sabi ng Panginoon sa verse 21, so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Amen? So nakita nyo, no? Ganyan ang mangyayari sa mga tao na puro earthly treasure lang ang kanyang inimbak. Wala siyang treasure na naimbak para sa langit. Di ba? Yan ang tagubili ng Panginoon eh. Doon kayo mag-store ng treasure sa heaven. So nakita nyo, no, may mga tao na mayaman sila sa mundo, yes, ginagalang sila, dinadakila sila, lalo na sa panahon ngayon na ang pera ay parang iyan yung standard ng buhay. No, hindi po yan ang standard ng buhay. Kahit na mahirap ka, kung ikaw meron kang Diyos sa puso mo, nasa sa puso mo ang kanyang mga salita, mayaman ka sa Panginoon. Okay. So ngayon, kaya nga, doon sa may John, sa discussion ng Panginoong Yesus sa may John, chapter 6, sabi niya, do not work for food that perishes. Sa Tagalog, ay huwag kayong magpagal sa mga pagkaing nasisira. Food that perishes. Sa halip, ang higit ninyong pahalagahan o pagpagalan ay ano? Ang mga pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Of course, yung salita ng Panginoon. Na ang anak ng tao lamang ang makapagbibigay nito sa inyo, sapagkat siya lang ang hinirang ng ating Diyos Ama. So, ito yung pinakamagandang maging pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Yung salita ng Panginoong Yesus. I-cherish natin habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Habang tayo nagtatrabaho, habang kinakalingan natin, pinapalago natin ating pamilya, habang tayo ay gumagawa sa lahat ng bagay sa buhay na ito, wag wag mawawala yung centrality ng Word of God sa buhay natin. Kasi ito yung pagkaing hindi nasisira. Ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naalala mo, di ba, madalas gamitin ng Panginoong Diyos yan eh. Yung eternal life, ikinukumpara niya sa either sa food or sa drink. Uminom kayo ng tubig na nagbibigay ng buhay. Kumain kayo ng aking laman na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Di ba? Madalas gamitin ng Panginoon yan. Think about it, mga kapatid. Ano, tanungin niyo po ang inyong mga sarili sa oras bago po tayo magpatuloy. Ano po ang bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo? Ano nga ba? Kasi sa totoo lang po mga kapatid, no, marami mga Kristiyano talagang ano pa rin siya, struggle pa rin siya sa mga earthly things. Yun pa rin ang kanyang hindi pa niya kayang iano yan. Hindi niya kayang ipagpalit ito sa mga bagay na eternal.
Yan ang nais ng Panginoon. Ang mas bigyan mo ng halaga ay ang pagkaing hindi nasisira. Yung pagkaing pangwalang hanggan. Kaya nga, exactly ganito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang talata doon sa may aklat ng Isaiah sa Old Testament. Sa Isaiah chapter 55, tignan ninyo rito yung ginamit ng Panginoon yung idea ng food and drink referring to eternal life. Sabi niya rito, "Hali kayo mga nauuhaw, narito ang tubig. Huwag kayong mga walang salapi." Sabi niya gano'n, "Lumapit kayo at uminom. Kumain ng walang bayad. Hali kayo at bumili kayo, ngunit walang bayad." Di ba? Bibili ka, pero walang bayad. No amount involved. Kumbaga, sa madaling salita, it is free. But you have to avail it. Kinakailangang lumapit ka. Kinakailangang bumili ka. Pero it is free. Ibig sabihin, meron kang role na gagampanan. I-avail mo. Di ba? Sabi nga dito sa Isaiah, bakit mo ginugugol ang iyong salapi sa mga bagay na hindi ka naman talaga nabubusog? Ibig sabihin, yung mga bagay na sinasabi natin kanina sa mundong ito na nakapagbibigay sa ng satisfaction, sa totoo lang, hindi yan talaga nakapagbibigay sa iyo ng eternal satisfaction. Puro earthly satisfaction lang. Puro earthly fulfillment, pero hindi siya eternal. So dito ang sinasabi ng Panginoon, bakit mo ginugugol ang iyong salapi? Di ba? Kumikita ka ng pera, nag-iipon ka, and then magta-travel ka, bibili ka ng mga magagandang mga sasakyan, bili ka ng magagandang magpapatayo ka magandang bahay. Puro earthly yan eh. Lahat ng iyan kumukupas yan. Kahit ang ganda-ganda ng bahay mo ngayon, o ilang taon lang, di ba? Ilang taon lang, ka na yan, magde-deteriorate na yan. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito ay kumukupas, lumilipas, nasisira. Di ba? Yan ang tanungin po natin sa ating mga sarili. Bakit ko ginugugol ang aking salapi na pinagpagalan sa mga bagay na hindi naman nakakapag-satisfy talaga sa akin eternally? Napakagandang tanong yan, kapatid. Maging honest lang tayo sa mga sarili natin. Di ba? Pag-isipan niyo po yan. Ano nga ba yon? Saan mo ginugugol ang iyong salapi? May mga iba naman na ipon lang ng ipon ng pera sa bangko. Hanggang kailan? Hanggang sa mamatay ka. Pag namatay ka, saan napupunta yon? So nakita mo na mga mali yung kanyang maling, hindi naman sana, wala naman sanang masama sa pag-iipon ng pera sa bangko eh. Walang masama po doon. Ang nagiging masama lang siya, pag yung pera ay tinitignan mong security mo. Yun ang problema. Sa halip na sana sigad ang iyong security, sigad ang iyong future, bakit mo nga ginugugol ang iyong mga salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Isipin niyo po yan, i-meditate niyo po yan ng maigi, mga kapatid. Bakit mo inuubos ang pera sa mga bagay na wala namang talagang halaga? O, di ba? Sa atin, mga bagay sa mundo, parang it seems mahalaga yan eh. Di ba? Valuable kasi sa... Pag talagang earthly, ang mind mo ay nakaset lang sa earthly things, ay mahalaga yan. Yung kotse, bagong ganito, bagong ganito. Yes, mahalaga yan. Pero yan ay hanggang mundo lang, kapatid. Di ba? Kaya nga tinatanong tayo ng Panginoon eh. Una, bakit mo ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Pangalawa, bakit mo inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Ang gandang tanong ng Panginoon sa atin. Para pag-isipan nating lahat. Kaya sabi ng Panginoon, makinig kayo sa akin.
at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ano yun? Knowing Christ in His words. Knowing the purpose of God. Knowing the things that awaits us in eternity. Yan yung pinakamasarap na pagkain. Yung maunawaan mo, yung bagay na inihanda sa atin before the foundation of the world. Sabi nga doon sa may mga parable ng Panginoong Yesus nagpataba siya ng guyang at iyon yung inihanda niya para sa atin. Pinakang parabang, di ba? Ngayon sa mga handaan, masasarap ang lechon o lechong baka. Ang inihanda ng Diyos sa atin ay yung pinakamasarap na pagkain na hindi kumukupas, hindi nasisira, at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya sabi niya, pumarito kayo sa akin at lumapit kayo at ako'y pakinggan. Listen to me and you will live. Listen and you will live. Amen? Kasi minsan ang mga tainga natin sarado na. Natakpan na ng mga earthly things ang ating tainga. Barado na. Hindi na natin napapakinggan yung tinig ng Panginoon. Ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Para magkaroon naman ng katuturan, yung mga pera mo, magkaroon siya ng totoong kahulugan, magkaroon siya ng totoong kahalagahan. Kaya nga ang payo ng Panginoon mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi tiyak yun. Di ba? Yun ay sure investment, sinasabi ng Panginoon. Okay? Bagamat alam naman natin na ang Panginoong Yesus yung ating ultimate inheritance, pero yung sinasabi ng Panginoon, it is something different. It talks about investment in heaven, heavenly investment. Para bang turning your possession here on earth on mga bagay na makalangit. We do not know exactly what it is kasi alam naman natin iyan ay magaganap yan pag nandoon na tayo. Pero ang Panginoon, definitely, hindi niya tayo papaasahin ng wala namang katotohanan. It is reality. Lahat ng salita ng Diyos ay statement of reality. Okay? So ngayon, saan kayo ngayon kapatid? After mapakinggan nyo ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, ano pa rin ang mas mahalaga sa iyo? Ano pa rin ang mas bibigyan mo ng halaga? Ano pa rin ang most essential thing sa iyong buhay? Papakinggan mo or babaliwalain mo yung kanyang mga salita? Nagbigay uli ang Panginoong Diyos dyan ng isang halimbawa Siguro naman na alam na ninyo ito, nabasa nyo na to at napag-aralan na rin natin to Yung the wise and the foolish builders. Ano po ba yung sinasaad ng parable na ito? Sabi ng Panginoon, ang bawat isa na nakikinig ng aking salita at nagsasagawa ng gayon ay maikukumpara sa isang taong matalino. So nakita nyo, no? Ang taong napakinggan mo ang kanyang salita and then you act upon it. You apply it, all its principle sa iyong buhay. So you will be compared to a wise man who built this house on the rock. So nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng una. Sapagkat sinasabi rito ng Panginoon, and the rain fell, and the floods came in, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. So sa buhay na ito mga kapatid, no? Hindi pinapangako ng Panginoon that the wind is always smooth, yung current ng tubig is always calm, 'di ba? Ang weather hindi po sinasabi ng Panginoon laging summer. May mga unos ang buhay, alam natin 'yan. Dumarating ang unos ng buhay na parang baha.
Parang ipo-ipo, dumarating yan. At lahat tayo nakakaranas tayo ng ganyan. Pero ang tanong doon ikaw ba'y makakatayo? Kasi ang makakatayo lang, yung assurance lang na binigay ng Panginoon sa may talatang ito, ang tanging makakatayo lamang sa unos ng buhay ay yung pinakinggan niya ang salita ng Panginoon at ini-apply niya yung mga principles na yon sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sila lang ang makakatayo. Pero yung iba ay may itutulad sa isang hangal. Everyone who hears this word of mine and does not act on them. So hindi niya ito ini-apply, napakinggan niya rin. Parehas naman sila nakapakinig. Yung isa isinagawa niya, ito naman hindi niya sinagawa. So kanino siya nalintulad? He will be like a foolish man who built his house on the sand. Ay talaga namang hangal ka nga naman pag nagtayo ka ng bahay sa buhangin. Dahil alam mo naman ng buhangin, it is a shifting sand, maya't maya naggumagalaw yan. So hindi yan stable para pagtayuan ng isang bahay. The rain fell and the floods came and the wind blew. O parehas lang naman, no? Yung kanina, ganun din dumating din ng ulan, baha, yung hangin, and slammed against that house and it fell. Yun po yung pagkakaiba. Bumagsak yung bahay. At hindi lang siya basta bumagsak. And great was its fall. And great was its fall. Amen? Kaya napakaina mga kapatid, makinig tayo. Pakinggan natin ang Diyos na mismo ang nananawagan sa atin. Amen? Bigyan mo ng kahalagahan yung mas mahalaga sa buhay. Yung salita ng Panginoon. Yung lumakad tayo sa mga tagubili ng Panginoong Yesus. Ano yung mga pinapagawa niya sa atin? Mag-act tayo doon. Totoo lahat ng mga principles na ibinigay ng Panginoon sa atin sa kanyang mga salita. At doon yung ating kaluluwa ay nagre-rejoice sapagkat alam ng kaluluwa mo na kailangan niya ang mga yan. Sapagkat ang Diyos ang gumawa sa atin. Kailangan ng ating kaluluwa ang kanyang mga salita. Amen? When you hear the word of God, listen. At sa anong sabi kaya sa Isaiah, and you will live. Listen to me, and you will live. Now, sabi nga ng tatandaan po natin ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Yesus. For God did not send His Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. But he who believes in Him is not judged, and he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son. And this is the judgment, that the light has come into the world, but men love darkness rather than light, for their deeds were evil. Yung po yung nakakalungkot, na ang Panginoon na nga ang pumunta, para abutin tayo. Napakinggan na natin ang kanyang mga salita, pero mas pinili pa ng tao yung dati niyang sistema sa buhay. Kaysa siya yung mamuhay siya sa ilalim ng salita ng Panginoon. Amen? He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, tatandaan po natin mga kapatid, na lagi niyo pong bibigyan ng priority. Kasi sa totoo lang, distorted yung ating mga priority sa may buhay. Minsan, puro earthly things. Tignan niyo po, pag-aralan niyo po yung ating pong ginagalawan.
puro earthly things. Okay? So it's time for us to focus ourselves to the more important things, to the most essential thing in life, which is the Word of God, the need of our soul. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa gabing ito. Maraming pong salamat sa iyong mga salita. Maraming pong salamat sa iyong ah, paggising sa aming mga natutulog na diwa't isipan. Tulungan po kami, O Lord God, na bigyan namin ng halaga ang kahalagahan ng iyong mga salita sa aming buhay because we need them, O God. We need your word every day, every minute of our lives. And help us, O Lord God, so that kami ay patuloy kaming lumago at manorish po namin ang life na ibinigay mo sa amin. Bless us, O Lord, and prosper us for your name's sake. Bless these people, O God, through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maaari po bang paki-open po ang inyong mga camera?